What's up mga kaasang? Welcome back to my channel. For today's video, mag-update lang ako kasi nung nakaraan, punta sa akin bigla si Beta's Journey, kung kilala niyo si Beta's Journey. At yun nga, nagulat ako kasi may dala na siyang agad na inumin at nagsara nga ako siya. At yun, hindi naman kami nag-vlog talaga. Yung mga, siguro yung mga naka-follow sa akin sa Facebook, nakita niyo yung picture nga namin na magkasama kami. So hindi naman talaga yung vlog collaboration. Gusto lang niya siguro makipagkwentuhan, kaya dumayo siya. Tapos ayun, so walang di kwento sa inyo kasi nung habang nagiinom kami doon sa tindahan, may dumating doon na isang bibili ng net, fish net. So ayun nga, medyo nakainom kami kaya medyo nagkakwentuhan kami nung nabili ng fish net na yun. Tapos yung pala, yung bumibili ng fish net na yun, meron siyang boss na Chinese daw na nagbe-breed sa bahay ng mga isda. So meron siyang PKBM na inalok sa amin. At ayun nga after namin mag-inom, pinuntahan namin sa bahay at kumuha kami ng mga ilang perasong PKBM. So ito nga yung video. Pagsama-samahin mo na para Diyan pa kita? Pre. mag-freebie pa si Kuya. Hindi kala pa ako. Baka gawin ni Kuya Quincy yan. Kaibigan mo talaga. No? Kuya, baka naman. 15 mo na. Para kunyari, tiglalama kami mga ganon. Misa pa ako na yung dalawa binili ko. Aso na-arbor ka agad, di pa nakarating din sa bahay. Pre, let's go! Na-video ka to nun. Ayun no. Magandang gabi na, sumisipat pa. Namimingis pa. Namili pa. Paramihin natin ang mga PKBM. At medyo nakainom na tayo. Medyo iba na itsura natin dito. At saka ebidensya kay Mrs. yan. Ebidensya ito. Baka Bago tayo pararamihin. Pero nung uli pare, iba na eh. So ayan yung maiksing video namin ng kulitan doon na hindi ko naman talaga balak talagang i-vlog yun, pero na-video ako ng konti. So yun, kumuha kami ng PKBM. So meron na nga akong PKBM dito na pinagatiya kasi namin yun. So nag-uwi ako dito ng 8 pieces na PKBM. At yun nga, may bago tayong isda na pararamihin. At ayun ayun na nga, dumaan yung araw at umalis kami at nagbakasyon kami. So ngayon, kababalik lang namin Sabado. At ayun, nakita ko yung mga PKBM na binili natin, mga 2 mga 2 days pa lang to na hindi ko makain. May nakita ko mga fry. So yun nga yung naisip ko na, magbablog din naman talaga ako ngayon, pero naisip ko na ipakita na rin sa inyo yung update agad, may update agad yung kinuha natin PKBM dahil meron na siya mga fry. So yun mga kasang, nakakauwi nga lang namin galing sa bakasyon at eto, nadatnan ko nga yung mga PKBM natin na meron na siyang agad fry. At naisip ko na i-vlog na siya agad kasi ihiwalay ko na agad itong mga natin, yung mga fry natin dyan kasi baka kainin ng mga adult. Sayang naman. So meron tayong mga ilang piraso ditong fry, siguro mga 10 yan. At yan, kung mapapansin nyo, medyo madumi yung tubig natin kasi nga galing akong bakasyon. At ngayon lang tayo nakauwi. Ayan may mga fry na nga tayo at kukunin natin yan. Hindi ko pa alam kung saan ko ililipat yan. Tapos ayun, bukas magbubukas ako at mamaya. Ayun nga, dahil nagbakasyon ako, hindi ako nag-stock dun sa shop. So ngayon, ang gagawin ko umorder ako. Dapat ako ang kukuha mismo dun sa mga supply na ilalagay ko sa shop. Pero yun nga, medyo napagod ako sa biyahe. At yun, ipapalalamog ko na lang. So may nakuhanan ako na mga supply galing sa akin mga tropa dito sa Pasita. Kumuha ako kay Reborn Crossbreed ng mga Flowhorn Fry ulit. Tapos dito kay Twins Beta sa Pasita din yan. Kumuha naman ako ng mga beta na pambenta natin. Tapos dito kay Binyan sa Bems Aqua ay kumuha din ako ng mga saltwater dahil may umorder sa atin ng isang set ulit ng saltwater na isda, yung mga kung ano ilalagay sa saltwater na pang set. So ayun, hintayin natin yung mga order ko dito tapos ilipat ko na to. Hindi ko na kung saan ililipat yan. Ayun, yun nga pala yung mga tank natin doon sa likod na pinakita ko sa inyo noong nakaraan. Hindi ko pa pala napakita. So yun, ililipat ko nga dito yung isa. So magiging 4 ulit yan. So magiging 4 ulit to. Tapos yung isang papang pa natin na ganito baka doon ko na ilagay doon sa likod. At ayun, ayusin na rin natin yan bago tayo magbukas ng shop mamaya. So yung mga kasama, ang problema ko ay isang ko ilalagay. At naisip ko dito ilagay muna yung mga fry natin dahil nga baka kainin ng mga malalaki. So update na rin natin yung mga isda natin dito. Ito yung ating mga HB Blue. Hindi ko na ito kinuhanan. Meron naman ako mga HB Blue sa
binyan. So ito parang alaga ko lang to dito. Tapos yung ating nilagay ko dito yung Tuxedo Koi Guppy natin. And may mga fry na yung Tuxedo Koi. Tapos nung nakaraan, nakita ko na rin naman itong mga fry na to. Ayun, nung nakaraan, nakita ko yung female niya. Isang pares pa to, pero ngayon male na lang ang nakikita ko. Hindi ko alam kung nasa na yung female. So, hindi ko alam kung nalusaw na rin siya dyan kasama ng mga bato. Ayun. Ayun dyan nga yung female natin. At yun, kinakain na siya na snail. Hindi ko alam kung ano nangyari, no? Pero wala na yung female natin yan. So, yun. Kukuha na lang ako sa binyan ulit ng pang-pares dito. Or ilalagay ko na lang yung ating male doon sa binyan. Kasi parang kulang ako sa male doon. Tapos yung mga female dito, ay mga fry dito, kaya ako na lang lumaki yan. Tapos yun, itong stand na to medyo malabo. No? Hindi ko lang bakit lumabo yan. Hindi kagaya nitong dalawang to. Ito malabo. So ito yung ating ABT na hiniwalay na dapat i-breed ko. Kukunin ko na lang muna yan at ilalagay ko muna ulit sa community. Tapos dito natin ilalagay yung mga fry ng PKBM natin. Kasi wala na akong space ngayon. No? Medyo nauubusan pala ako ng space dito. Tapos itong isang to ay yung ating Tuxedo Koi. Meron tayo dyan isang male, 4 na female. Yung mga fry dati yan, lumaki na. Ganda, di ba? So yun yung update natin dito. Tapos yun, kukunin ko yung mga ABT dito at ilalagay ko doon sa community ko ng ABT para dyan ko ilalagay yung mga fry ng ating PKBM. Kasi yung PKBM hindi ko pa alam talaga kung saan natin pararamihin yan. Dahil yung kailangan ko rin yung nila, yung tank nila. Kasi nga, sumali ako sa grooming challenge na flower horn. 3 slot yung akin doon. So, tatlong tank ang kailangan ko doon. Yung PKBM, baka alisin ko rin. So, yung buti madali natin nahuli tong ating ABT. Isa na lang. Yeah. Hindi ko na kailangan mag-pass forward dahil nakuha ko na lahat. So yan, clear na tayo dyan. Dito natin ilagay yung ABT natin na community nandyan. Dito natin ilagay yung mga hiniwalay dapat natin. Pati yung mga hiniwalay ko dati sa 20 gallons. Nilagay ko na ulit dyan, binalik ko na ulit. Kasi yung ito, ipapasok ko ulit. Tapos ito ilalagay ko sa likod. Tapos maglalagay nga ako ng tab. Alam, medyo masikip pa dito. Dito sa pwesto na yan, lalagyan ko ng tab yan. So, hindi ko na rin nasikaso pag aquarium ganyan na nangyayari, naninilaw na. Nag-green lang siya. Ngayon kunin natin yung mga fry natin ng PKBM. So yung mga kasang nakuha ko na lahat ng fry at 8 pieces lang pala to. Lagay na natin to sa likod. So yun, every time na makita ko ng fry, dito ko ilalagay. Hanggang sa maging 20 to 30 pieces siguro sila. Kasi hindi natin alam kung ano pa yung mga magdodrop dun So ito malamang to isang female pa lang yung nagdrop. Ayun. Dagdag lang tayo ng dagdag dyan kung sakaling hindi mag-drop pang iba. Hanggang sa maging 20 to 30 pieces sila dyan bago pa ako magsiset-up ulit. Kasi plano ko magdagdag ng mga ganitong tabs doon sa labas, sa harapan. Alright. So yun guys, nandito tayo sa shop ngayon. After 2 days na nawala ako, titignan ko kung ano yung mga nangyari dito dahil iniwan nga natin sila ng 2 araw. So checkin natin kung ano yung mga nangyari. Tapos dumating yung yung 2 order ko dito. Kailangan na natin i-acclimate din at ilagay sa aquarium. So ayun, check muna natin kung ano yung mga nangyari sa mga isda natin. So yun guys, hindi naman ako nag-stock nung nakaraan. So kung tutusin, wala talagang laman lahat. Dito, yan, walang laman talaga yan. Ito, walang laman. Tapos meron na nga mga guppies dito. Yan, EBM, Tuxedo Koi, yung Panda, meron pa tayo isang pair ng albino full red. So, yun lang naman at nakikita ko wala namang kahit anong dyan, masamang nangyari dyan o namatay ng mga isda. Tapos yun, muli natin balloon, 3 piraso na lang yan. Boy pa. Yung flower natin dito na Red Spartan,
ayun, medyo nag-white spot siya. Hindi ko alam kung bakit. Ayan, meron siyang white spot. So, active naman siya. Hindi ko alam, baka na-stress lang yan. Tapos yung female natin dito na alawi jeans. Ayan. Okay naman. Yung mga crayfish natin, okay. Tapos name. Sa mga mollies, ayan, buhay na buhay ang mga mollies natin, mga regular mollies. Ilang kulay yan, yellow, black, marble. Wala akong nakikita, mga patay naman. Tapos dito, alam ko naglagay ako dito ng goldfish eh. Parang nawala. Nawala yung goldfish natin. Ay, nabili na pala. Nakalimutan ko. Bago pala ako magsara may goldfish dito na nilagay ko nabili na rin, so wala na palang laman. Ito mga bagong bagong repair. Kasi mga bagong lagay ko tubig. Wala talagang laman yan. So ito yung ni-repair natin. Meron parang may konting leak pa yata dito. Konti lang. At wala naman naman yan. Yung mga damage natin, okay pa. Dito walang laman talaga. Mga black balloon mollies natin, okay pa. Yung natin, mukha-ko, swordtail, okay pa naman sila lahat. Walang namatay. Yung ating crayfish, buhay pa. Dito sa mga tetra, wala namang nangyaring try pa dyan. Tapos yun, mga angelfish natin, ito yung marami na iniwan ko. So okay naman sila. Okay, pati ito, blue polar parrot, okay. Yung ating natitirang itatabi ko na breed ni Insan, Boy Ubo. Yan, Metal Storm B2. Pangtago ko na yan, guys. Okay naman siya. So, okay naman, no? Wala akong nakikitang any casualties. Itong isa na to, nilagyan ko to na nakaraan ng koi. So, ayan. Nilagyan ko na ng koi para, ma-reserve kasi ito, tapos hindi nakuha. So, iniwalay ko na kasi baka makita. So, okay naman yung koi natin dyan. Yung koi natin dito yung dalawa. Meron pa dito yung dalawa. Ayan, nasa na yan. Ayan, dito. Ayan yung koi. Tapos ito, ayan. Okay pa yung dalawa. Tapos yung mga feeder goldfish natin, okay pa naman, no? Yan. May nakita lang ako siyang lumulutang. So, ayun, ano pa pala doon? Ilan? Mga 3. So, kailangan lang natin tanggalin yan, no? Para hindi masyadong mapagit yung tubig. So, all in all, lahat dito sa ating shop, goods na goods. At yun, mamaya ay magbubukas ako mga alas 4 ng hapon. At yun, lalagay ko itong mga stock natin. Buksan muna natin itong stock natin. So yun guys, dito sa isang plastic, galing to kay Reborn Crossbreed sa Pasita. Kumuha ako sa kanya ng mga plowhorn na breed ni Insan Boy Ubo. Ayan o. Tapos yun nga, ayan nga, kaya nakalagay yung bata dyan. Kasi kung maalala nyo, nagsabi si Boy Ubo na, na bibigyan niya yung mga bata natin dito na gusto magka-plowhorn kaso di nila kayang bumili. So sinabay ko na rin doon kasi ayun nga, may stock si Reborn Crossbreed ng mga Metal Storm B2. So nandito yung para sa mga bata. At ibibigay natin yan siguro mamaya pag tumambay na sila dito kasi sarado pa ako. So ayan, meron tayong 6 na plowhorn dito, plowhorn fry. Pero 3 lang yung pambenta ko dyan dahil 3 dyan. Ay, 4 yung pambenta ko dyan kasi 2 yung pambata. Ay, 3 pala. Ay, kakalito. Bali, 3 yung pambata dyan, yung bibigyan natin sa bata. Ayan. Tapos 3 yung pambenta natin. So, ayun guys, gusto ko lang magpasalamat kay Reborn Crossbreed dahil, ayun nga, natulungan nyo ako na makakuha yung fry para doon sa mga bata, kasi medyo malayo si Boy Ubo sa atin, sa Kabulaw-Lagos siya. At ayun, maraming salamat kay Insan Boy Ubo. Ayan, matutupad na natin yung pangarap ng mga bata natin dito. At ayun, sana mapalaki nila at gagabayan ko naman sila para mapalaki nila itong mga plowhorn na binigay mo. At ayun, sa mga hindi pa nakaka-subscribe o nakaka-follow sa kanyang Facebook page, hanapin nyo lang Boy Ubo. Tapos yun, marami siyang mga video tungkol sa plowhorns, mga isda at sa mga tricks niya sa buhay. So ayun, follow nyo yung kanyang page at follow nyo rin si Reborn Crossbreed. Meron nyo siyang Facebook page. So yun, maraming salamat sa inyo sa pagtulong sa akin na matupad ang pangarap ng mga bata.